Ang tatalakayin natin ngayong araw ay patungkol sa Saligang Batas 1899 ng Malolos. Sisimulan natin sa Kongreso ng Malolos. Ang Kongreso ng Malolos ay o formal na kinikilala bilang pambansang asembleya ng mga kinatawan ay ang asembleya ng mga nahalal ng unang Republika ng Pilipinas. Ang unang Republika ng Pilipinas, sila ay nagtipon-tipon sa simbahan ng Baruswain sa lungsod ng Malolos, Bulacan. Ito ang siyang bumubuo ng konstitusyon ng Malolos. Karamihan sa mga gawain ng mga pagbuo ng bansa ay ginawa sa Katedral ng Malolos sa sangay ehekutibo ng pamalaang pinamumunuan ni Pangulong Emilio Aguinaldo na siya ding namumuno sa hukbong lumalaban sa mga Amerikano. Narito ang mahalagang pangyayari na pinagawa ng Kongreso ng Malolos. Una, pagpapatibay ng kalayaan ng Pilipinas noong Setyembre 29, 1898. Ito ay isang mahalagang pangyayari sa kasaysayan ng Pilipinas na nagmarka sa pagkakaisa ng mga Pilipino laban sa pamumunong kolonyal ng Espanya. Pangalawa, pagtatag ng Philippine Human Red Cross. Ang Philippine Red Cross or PRC ay itinatag noong 1947, habang Philippine National Red Cross ay itinatag noong 1899 bilang Asosasyon de la Cruz Roja Pilipinas sa ilalim ng pamumuno ni Haring Emilio Aguinaldo. Pangatlo, pagsasagawang isang saligang Republika ng Malolos. Ang pagtatag ng Republika ng Malolos bilang isang saligang Republika ay nangyari noong Enero 21, 1899. Ito ay unang republika sa Asia. Ang Saligang Batas ng Malolos, isinulat ni Felipe Calderon, isang abogado. Ibinatay sa Spain, Belgium, Nicaragua, Mexico at France. Kaunti lang ang impluwensya ng Estados Unidos. Inaprubahan noong November 29, 1898 at ipinahayag noong January 21, 1899. Ang konstitusyon ng Malolos ay pinagtibay noong January 21, 1899 ng Kongreso ng Malolos sa simbahan ng Baruswain sa Malolos, Bulacan at nagtatag ng unang Republika ng Pilipinas. Kumuha ng inspirasyon ang konstitusyon ng Malolos mula sa 1813 na konstitusyon ng mga Kastila at 1793 konstitusyon ng mga Pranses at sa mga saligang batas. Narito ang pangunahing nakasaad sa Saligang Batas ng Malolos. Una, paghihiwalay ng simbahan at estado. Ang mga tagapag-alam ng Saligang Batas ng Malolos ay nagpasya na gawing ganap at kumpleto ang paghihiwalay ng simbahan at estado upang matiyak na walang institusyon ang may labis na impluwensya sa iba. Pangalawa, karapatang pantao. Nilinaw ng konstitusyon ng Malolos ang mga pangunahing karapatang pantao ng mga mamayan na kinabibilangan ng karapatang magpahayag, karapatang magtipon at karapatang magpasya sa kanilang buhay. Pangatlo, libreng edukasyon. Natadhana ito ng libre at sapilitang edukasyon sa elementarya na naglalayong bigyan ng pagkakataon ang lahat na makapag-aral. Pang-apat, pangangalaga sa buhay at ari-arian. Nilinaw din ang pangangalaga sa buhay at ari-arian ng bawat mamayan. Nagpapahintulot sa kanila ng bubuhay na may dignidad at seguridad. Pangongolekta ng buwis. Ang pangongolekta ng buwis ay batas ay isang karapatan at tungkulin ng bawat mamayan na nagpapahintulot sa pamahalaan na mapatupad ang mga serbisyo at publiko. Pang-anim, panguluhan ng pamahalaan. Ang Pangulo ay inilahal ng kapulungan para sa isang termino ng 4 na taon. Pagkakaroon ng sangay ng pamahalaan. Ito ay nagtatakda ng pagkakaroon ng mga sangay ng pamahalaan tulad ng lehislatibo, ehekutibo at hidikatura upang matiyak ang pagkakapatay-patay ng kapangyarihan. Pangwalo, ang soberanya ng mamamayan.
Sa kontekstong saligang batas ng Malolos ay tumutukoy sa prinsipyo na ang kapangyarihan ng Estado ay nagmula sa mga tao. Ito ay naghayag na ang soberanya ay eksklusibong tumatahan sa mga maminan, na nagsasaad sa mga pangunahing karapatan pantao at naghihiwalay ng simbahan at Estado. Mayroon tatlong sangay ang Saligang Batas 1899 Malolos. Ito ay ang executive, legislative, at ang judicial. Executive o tinatawag na ehekutibo, ito ay pinamumunuan ng Pangulo na may tungkuling ipatupad ang batas at mamahala sa ating bansa. Siya rin ang tagalikom ng ating pondo para sa mga proyektong gagawin upang sa ikagaganda ng ating bansa. Ang legislative o lehislatibo, ito ay binubuo ng mga kongreso at sila din ang humahawak ng ating budget at kung paano ito patakbuhin. Ang kongreso ay nahati sa dalawang sangay ng Senado at kapulungan ng mga kinatawanan. Ang judicial naman o tinatawag na hudikatura, ito ay ang tungkulin nila na isaayon sa mga suliranin na pinatupad ng mga batas. Ang judicial ay sila ang dumidinig sa mga taong may kaso o lumalabag sa ating batas. Mga katangian ng Saligang Batas Malolos. Meron tayong 4 na nilagay dito. At ang pinakauna is isang pagkilos na patibay sa deklarasyon ng kalayaan. Nagkaroon ng makabuluhang pagkilos ang Kongreso noong Setyembre 20 at pagtapos noon, ito'y ginanap sa Kawit, Cavite noong Hulyo 12, 1898 yung nung pagdeklara ng deklarasyon ng kalayaan. Tapos yung pangalawa naman natin, unang demokratikong republika ng Pilipinas noong 1899. Bakit nga ba ito yung pinakakauna-unahang demokratikong republika ng Pilipinas noong 1899? Dahil ito ay nasa pangmalakad ng ating pinakaunang Pangulo na si Emilio Aguinaldo. At ang eksaktong petsa kung kailan ito ginanap is noong Enero 23, 1499. At ang pangatlo naman natin ay ang nagbigay pansin sa karapatang pantao. Hindi naman mas nakatalakay ang karapatang pantao nung tayo ay hindi pa malaya. Kaya dito sa Batas Malolos, nabigyang pansin ito. At ang pang-apat natin is nagbigay ng boses sa mamamayan. Nagbigay boses sapagkat nagkaroon na ng pagboto. Kahit na nagbigay ng pagboto nung bago pa lang umupo si Emilio Aguinaldo, dito mas nabigyang pansin ito. Kasi nagkaroon tayo ng mas matibay na boses yung mga mamamayan noon panahon na yun. Ngayon naman dumako tayo sa Republika ng Malolos nang magkaroon ng digmaan sa pagitan ng Amerikano at Espanyol. Nagkaroon ng pagkakataong makabalik sa bansang Pilipinas si Emilio Aguinaldo. Nang makabalik siya sa bansang Pilipinas, itinatag niya ang pamahalaang diktadoryal. Ngunit ayon sa payo ni Apolinario Mabini, pinilitan niya ito ng pamahalaang revolutionary. Si Apolinario Mabini ay kilala bilang tagapayo ni Emilio Aguinaldo at tinagurian din siyang utak ng himagsikan. Nakuha ni Emilio Aguinaldo ang salubin, suporta at tiwala ng mga mamayang Pilipino sa pamamagitan ni Apolinario Mabini. Noong Hunyo 12, 1898, sa saliw ng awiting Marcha Filipina or Marcha Nacional Filipina, ang unang pagwagayway ng watawat ng bansang Pilipinas at kasarinlan ng ating bansa ay inihayag sa balkonahe ng bahay ni Emilio Aguinaldo sa Kawit, Cavite. Kapag sinabi natin Marcha Nacional Filipina, ang ibig sabihin nito ay ang lupang hinirang o ang pabasang awit ng Pilipinas. Binasa ni Ambrosio Renzales Bautista ang opisyal na deklarasyon ng kasarinlan ng bansa at pinatibay ito ng 98 katao at isang Amerikano na naging saksi sa isinagawang deklarasyon. Noong Enero 1899 naman,
ipinasinayan ang unang republika ng Pilipinas sa bayan ng Malolos, Bulacan at nanumpa sa katungkulan bilang Pangulo si Emilio Aguinaldo. Mga nanungkulan sa gabinete ng Republika ng Malolos. Una na dito is si Apolinario Mabini. Si Apolinario Mabini is siya yung Pangulo ng gabinete and also kalihim ng Ugnayan Panlabas. Then next is si Teodoro Sandico. Si Teodoro Sandico, siya naman yung kalihim panloob. Then si Felipe Buencamino, kalihim ng Ugnayan Panlabas. Then si Mariano Trias is also kalihim ng Panlabas. Then next is si Gracio Gonzales. Siya naman yung kalihim ng Kapakanang Pambayan. Then si Severino de las Alas, siya naman yung kalihim panloob at pananalapi. Next is si Leon Guerrero. Siya naman yung kalihim ng agrikultura at gawaing pambayan. Then lastly, si Maximo Molo. Siya naman yung kalihim ng komunikasyon.